ang pumatay ng milyon-milyong tao at nagligtas ng bilyon-bilyong tao. Noong World War I, isa sa mga pinakakinatatakutang armas ng mga Germans ay ang kanilang chlorine gases. Sa lakas ng poison na dala nito, kaya nitong pumatay sa loob lamang ng kalahating oras. At dahil sa dami ng pinatay ng mga chemicals na ito, isinumpa ng maraming sundalo ang taong nakaimbento ng ganitong klaseng weapon. Pero paano kung sabihin ko sa iyong, ang inventor nito ang nagligtas ng halos 7 bilyong buhay? Maniniwala ka ba? Sa videong ito, pag-uusapan natin si Fritz Haber, ang scientist na responsable sa pagkamatay ng milyon-milyong sundalo at pagkaligtas ng bilyon-bilyong tao. Si Fritz Haber ay isang German chemist na nagkaroon ng napakalaking impact sa ating kasaysayan. Ipinanganak siya sa isang German-Jewish na pamilya sa Breslau. Lumaking mayaman si Haber dahil matagumpay ang negosyo ng kanyang ama na nag-i-import ng natural dyes at pigments. Ito ang isa sa rason kung bakit naging interesado si Haber sa chemistry. Nag-aral si Haber sa Heidelberg at nakuha niya ang kanyang doctorate degree sa University of Berlin noong 1891. Matapos niyang mag-graduate, nagkaroon siya ng industrial na trabaho hanggang noong 1894. Napili siya bilang assistant sa Department of Chemical and Fuel Technology sa Karlsruhe. Kahit una nang na-train si Haber sa organic chemistry, sa Karlsruhe siya lumipat ng field papunta sa physical chemistry. Pero bago natin pag-usapan yan, kailangan niyo munang malaman na sa mga panahong iyon, may banta sa ating pinagkukunan ng pagkain. Sa katunayan, noong 1898, sinabi ng British chemist na si William Crookes na hindi magtatagal at malalagpasan din ng population ang pag-produce ng ating pagkain. Pag nangyari yan, magkakaroon ng global hunger dahil hindi na sapat ang ating pagkain sa dami ng tao sa mundo. At ang solusyon lamang dito ay ang palakihin pa ang produksyon ng mga pananim gamit ang nitrogen fertilizers. Kahit na 78% ng atmosphere ay nitrogen, hindi pa rin ito magagamit sa mga pananim kung hindi ito magagawang compound na pwedeng tunawin sa tubig na tulad ng ammonia. At dito na pumasok sa eksena si Haber. Noong 1904, naging interesado si Haber sa thermodynamics at sa gas reactions. At di nagtagal, nagsimula na rin siyang humanap ng paraan upang magamit ang nitrogen sa paggawa ng fertilizers. Ayon sa mga kwento, nangyari lang ito dahil sa kanyang rivalry sa kanyang karibal na scientist na si Walther Nernst. Sinabi ni Nernst na imposibleng magamit ang nitrogen upang gumawa ng fertilizer na pwede sa mga pananim at nagsipag si Haber na patunayang mali si Nernst. Di nagtagal, nagawa rin niya ito. Nadiskubre ni Haber na gamit ang mataas na pressure at ang paggamit ng osmium bilang catalyst, makakaproduce ka ng ammonia mula sa nitrogen. At ang ammonia na ito ang pwedeng gawing fertilizer na makakatulong sa mga pananim. Nang magawa ito ni Haber, tinulungan naman siya ng isa pang scientist sa pangalang Carl Bosch. Gumamit si Bosch ng super pressure resistant chamber na gawa ng artillery manufacturer at mas mura na catalyst upang mag-mass produce ng ammonia. Dahil sa kanyang discovery, tila nakagawa si Haber ng pagkain mula sa hangin. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang prosesong ito para sa paggawa ng fertilizer. Ayon sa datos, 1% ng energy sa mundo ay ginagamit ang Haber-Bosch process upang mag-produce ng 175 million tons ng ammonia taon-taon. Sa katunayan, kung hindi na diskubre ni Haber ang pag-produce ng ammonia mula sa nitrogen, wala na sana ang kalahati ng ating global population ngayon. Tila isang bayani kung titingnan si Fritz Haber, ang nakaligtas ng bilyong-bilyong buhay. Pero bigla itong nag-iba. Noong June 1914, sumiklab ang World War I, ang digmaan sa pagitan ng allies na kinabibilangan ng US, France, Italy at iba pang mga bansa, at ng Germany, Austria-Hungary, Bulgaria at ng Ottoman Empire. Sa mga panahong iyon, unti-unti nang yumayaman si Haber dahil sa kanyang imbensyon at bilang isang kilalang scientist sa Berlin. Kaya naman, nagkaroon na siya ng mga kaibigang may matataas na estado sa gobyerno at lalo na sa military. Sa katunayan, naging kaibigan pa nga niya si Albert Einstein at si Haber ang tumulong kay Einstein noong pinagdaanan nito ang divorce sa kanyang asawa. Nang magsimula ang giyera, doon ipinamalas ni Haber ang kanyang loyalty at patriotism sa Germany. Ginugol niya lahat ng resources ng kanyang research institute upang matugunan ang mga pangangailangan ng Germany sa giyera pagdating sa chemical products at synthetic substitutes.
ginamit na naman niya ang kanyang bagong discovery sa paggawa ng ammonia. Pero sa pagkakataong ito, kabaliktaran na ang pakay ni Haber. Sa tulong ng isa pang German chemist na si Wilhelm Ostwald, nadiskubre ni Haber na kapag isa sa ilalim sa oxidation ng ammonia, hindi lang ito nakakapag-produce ng fertilizer para sa food production, nakakagawa din ito ng nitrates at iba pang explosives na pwedeng gamitin sa digmaan. Mas lumala pa ang sitwasyon nang humingi ang German military kay Haber ng tear gases at iba pang chemical irritants na pwedeng pang-atake sa kalaban. Agad na nag-isip si Haber hanggang sa napagdesisyonan niyang gumamit ng chlorine gas. Hindi ito nagustuhan ng asawa ni Haber. Hindi siya sang-ayon sa paggamit ni Haber sa kanyang imbensyon upang pumatay ng mga kalabang sundalo sa digmaan. Marami ding kumontra sa kanya, lalo na at marami siyang mga kasamahang namatay dahil sa mga aksidente na nangyari sa paggawa niya nito. Kahit ang asawa ni Haber ay muntikan na ring mamatay dahil sa chlorine gas testing. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatinag si Haber. Tinuloy niya ang project hanggang sa natapos ito. Una itong ginamit sa Battle of Ypres, kung saan marami itong nadispatcha ng mga kalabang sundalo. Yun ay dahil pag pinakalat ang chlorine gas, agad kang nagtatakip ng bibig hanggang sa malanghap mo na ang hangin na puno ng chlorine gas. Kapag nalanghap ang chlorine gas ay nagiging sanhi ng matinding iritasyon at pinsala sa baga na maaaring mauwi sa pagkamatay ng maraming sundalo. Sa mga sumunod na labanan, naging matagumpay ang chlorine gas ni Haber sa pag-atake sa kanilang mga kalaban, kaya inatasan si Haber na magpunta sa Eastern Front upang doon gamitin ang kanyang armas. Pero bago siya pumunta doon, nagpunta muna siya sa kanyang anak at asawa. Agad siyang sinabihan nito na ihinto ang kanyang paggamit sa chlorine gas para sa gyera. Pero imbes na makinig, nagpa-party pa si Haber para sa tagumpay ng kanyang imbensyon. Inakala ni Haber na masaya ang gabing iyon dahil sa celebration, pero doon siya nagkamali. Noong matapos ang party, hindi na nakaya ng kanyang asawa ang kanyang mga ginagawa. Kinuha niya ang baril ni Haber at tinapos na ang kanyang buhay. Nagulat si Haber at agad na umiyak sa nangyari. Pero sa huli, pinili pa rin niyang gamitin ang kanyang imbensyon para sa gyera. Sa katunayan, nagpunta siya sa Eastern Front ng gyera bago pa formal na ilibing ang kanyang asawa. Tila hindi nakaapekto kay Haber ang pagkamatay ng kanyang asawa sa paggamit ng kanyang imbensyon dahil nag-imbento pa siya ng mga mas malalakas na gases na tulad ng mustard gas at phosphine gases. Sa huli, natalo pa rin ang Germany sa World War I. At isa sa mga rason nito ay dahil sa kakulangan ng fertilizer at pagkain para sa mga sundalo. Lalo na at sa panahon ng gyera, karamihan sa ammonia ay ginamit ni Haber para sa kanyang poisonous gases. Matapos ang gyera, sinubukang tulungan ni Haber ang Germany na mabawasan ang kanilang mga utang mula sa World War I sa pamamagitan ng pagkuha ng gold mula sa tubig sa dagat. Siyempre, hindi ito gumana. Noong 1918, nanalo siya ng Nobel Prize para sa chemistry dahil sa kanyang imbensyon na fertilizer mula sa ammonia. Pero nagkaroon ng protesta dahil sa kanyang paggawa ng mga delikadong gas noong World War I. Noong 1933, nilabanan niya ang gusto ni Hitler na sisantihin lahat ng mga kaalyadong scientist ni Haber na mga Jewish at noong 1934, pumanaw na si Haber. Hanggang ngayon ay nalilito pa rin ang mga nakakakilala kay Fritz Haber kung ano ang tunay niyang legacy, ang malaking tulong niya sa ammonia o ang paggawa niya ng mga nakakalasong gas noong gyera. Kung alin man ang sa tingin niyo ang karapat-dapat, iisa lang ang sigurado, si Fritz Haber ang dahilan ng pagkamatay ng milyon-milyong tao at ang nakaligtas ng bilyong-bilyong tao. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell